Ang pelikula ay nahahati sa 6 na narrative sequence, nagsimula sa huling yugto hanggang sa Red Rock. Sa mga pambungad na eksena, sinubukan ni Major Marky Warren, aka The Bounty Hunter, na sumakay sa isang stagecoach na minamaneho ni O.B. Jackson sa panahon ng taglamig sa post-Civil War, sa Wyoming. Sinusubukan ni Warren na dalhin ang mga katawan ng 3 outlaw sa Red Rock para sa isang malaking gantimpala. Gayunpaman, inutusan ni O.B. si Warren na konsultahin ang pasahero sa karwahe. Doon, nakita niya si John Ruth, aka The Hangman, na isa ring kilalang bounty hunter. Dinadala ni Ruth ang takas na si Daisy na buhay sa Red Rock para makolekta ang $10,000 na pabuya at masaksihan ang pagbitay sa kanya. Habang nag-uusap sila, nalaman na 8 buwan nang magkakilala sina Ruth at Warren. Sa kalaunan, pagkatapos tingnan ang mga papeles para sa 3 patay na pugante, nagpasya si Ruth na payagan si Warren na sumama sa Minis Haberdashery. Ito ay ipinahayag din na nakaposas si Daisy kay Ruth sa kanyang sariling kamay upang maiwasang makatakas siya sa kanya. Habang papalapit ang paparating na blizzard, tinahak nila ang daan patungo sa isang ligtas na lugar. Habang nasa daan, sinabi ni Warren kay Daisy na kahit na sinasabi sa poster na patay o buhay, palagi silang dinadala ni Ruth na buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang palayaw ay The Hangman. Nang sumabat si Daisy, nakatanggap siya ng masarap na siko na tumama sa kanyang ilong. Nang maglaon, hiniling ni Ruth kay Warren na makita ang liham na natanggap ni Warren mula kay Abraham Lincoln. Binasa ni Ruth ang liham na inihandog ni Warren sa kanya at namangha siyang nagpapalitan ng sulat ang 2 araw-araw noong panahon ng digmaan. Dinuraan ni Daisy ang sulat at sinuntok siya ni Warren sa mukha, dahilan para malaglag sila ni Ruth sa karwahe. Sinenyasan ni Warren ang driver na ihinto ang karwahe habang kinakaladkad ni Ruth ang sarili. Bumaba si Warren sa karwahe upang hanapin ang sulat at itinapon ang nyebe sa mukha ni Daisy. Napansin nila ang isa pang estranghero sa daan na humihingi ng tulong. Napansin ni Ruth na kakaiba ito dahil maraming random stranger sa gitna ng blizzard at pinilit si Warren na maglagay ng posas. Narito na ang 2 kabanata, Anak ng Baril. Ipinahayag ng estranghero ang kanyang sarili na si Chris Mannix, ang sheriff. Naghahanap din siya ng masasakyan papuntang Red Rock. Sinabi niya na ang kanyang kabayo ay nadulas sa isang snowdrift at nakilala niya sina Ruth at Warren, ngunit hindi si Daisy. Sinabi ni Mannix na siya ay hinirang na sheriff ng Red Rock at siya ang taong responsable sa pagbabayad ng mga bounty na hinahangad ni na Ruth at Warren. Sinabi ni Ruth kay Warren na si Mannix ay ang bunsong anak ng commander ng Money Excess Marauders, isang grupo na umatake sa South Carolina pagkatapos ng Civil War. Tumanggi si Mannix na magsuot ng posas at iginiit na pasakayin siya kundi ay kakasuhan si Ruth ng pagpatay kung hahayaan niya itong mag-freeze. Nag-aatubili si Ruth na pinayagan si Mannix na sumama sa kanila sa paglalakbay ngunit inalis ang mga posas ni Warren at sinabing poprotektahan niya ito kung poprotektahan siya ni Warren sa Haberdashery. Sa kanilang paglalakbay sa karwahe, nag-alok si Mannix na ililibre niya ng hapunan sina Ruth at Warren sa Haberdashery. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Ruth na hindi siya nakikisama sa mga taksil na rebelde. Nakikita ni Mannix ang pagkasuklim ni Ruth dahil sa layunin ng Confederate. Sumagot si Ruth na binibigyang diin na ang dahilan ay para lamang magtanim ng takot, lalo na sa mga bagong laya na itim, isang puntong binibigyang diin niya kay Warren. Inilipat ang paksa, nagtanong si Mannix kung pamilyar si Ruth sa kilalang nakaraan ni Warren. Dito ay ipinahayag na si Warren ay minsan nang nagkaroon ng isang mabigat na bounty na inilagay sa kanya ng Confederacy na humigit kumulang sa $30,000. Habang ang bounty ni Warren sa kalaunan ay nahulog sa $5,000 na natili pa rin siyang target. Ikinuwento ni Warren ang kanyang nakakatakot na pagtakas mula sa armadong kampo ng bilangguan na kanyang sinunog. Ang paghahayag na ito ay nagpagalit kay Mannix na nagdadalamhati sa pagkamatay ng mga kabataang taga-timog. Gayunpaman, gumanti si Warren na nagtatanong kung bakit dapat niyang pagsisihan ang pagpatay sa mga naghahangad na gawin siyang alipin. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mannix na si Warren ay pinatawad sa post-war para sa kanyang serbisyong militar laban sa mga katutubong tribo. Si Warren, na naiinsulto, ay nagdiin ng baril sa ulo ni Mannix, nagbabala laban sa anumang mas karagdagang mga salita. Nauutal, mabilis na sumuko si Mannix at nagpahinga siya hanggang sa makatulog. Sumunod ay ang 3 kabanata, ang Minis Haberdashery. Bago pa dumating sa kanila ang blizzard, dumating ang grupo sa Minis Haberdashery at nalaman na ito ay nasa kamay ni Bob, na isang Mexican, na nagpapaliwanag na ang may-ari, na si Minnie Mink, ay bumisita sa kanyang pamilya sa loob ng 1 linggo at ipinagkatiwala sa kanya ang bar. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Warren sa paliwanag ni Bob.
pumasok sina Ruth at Daisy sa haberdashery at nakilala ang iba pang mga customer. Ang lock ng pinto ay sira at kailangang panatilihing nakasara ito gamit ang mga pako at kahoy. Sa loob, si Oswaldo Mowbray, ang maliit na lalaki, ay nagpakilala bilang Red Rock's executioner at nagsasalita sa isang English accent. Hiniling niyang makita ang warrant na dala si Ruth para kay Daisy. Samantala, ang natitirang mga tripulante ay kasama ng mga kabayo sa isang malapit na silungan ng kabayo sa ilalim ng nakakabulag na hangin. Si Mannix at Obi ay patuloy na naglalagay ng mga lubid at mga poste ng bakal sa snow para mahanap ang outhouse at silungan ng kabayo, habang si Warren ay nananatili upang tulungan si Bob sa natitirang gawain sa silungan ng kabayo. Nang maglaon, kinausap ni Ruth ang executioner na nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kung ano talaga ang kahulugan ng hustisya. Pagkatapos ay pumunta siya sa mukhang cowboy na lalaki na ang pangalan ay Joe Gage, na isang tahimik na cowboy, at si Sanford Smithers, isang dating Confederate general. Pagkatapos ay pumasok sina Mannix at Obi sa loob at isinara ang pinto sa kanilang likuran. Nang maglaon, nagsimulang makipag-usap si Oswaldo at sinabing narinig niya na may isang tao sa kanila na may dalang sulat mula kay Abraham Lincoln. Ngunit nang malaman niyang si Warren ang may sulat, hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng mga ito. Si Warren naman ay tinanong si Bob kung nasaan si Minnie, ang may-ari ng lugar. Sinabi ni Warren na tila hindi siya ang uri ng tao na aalis at iiwan si Bob na namamahala ng haberdashery. Gayunpaman, sinabi niya na ginawa niya, ngunit pinaghihinalaan ni Warren ang mga bagay. Sa loob, tumalon si Mannix nang makita niya ang kagalang-galang na general na si Sanford. Nagsalo sila ng kape, gaya ng sabi ng general, nandito siya para gumawa ng libingan para sa nawawala niyang anak. Ang natitirang mga lalaki ay pumasok sa haberdashery at isinara ang pinto sa likod nila. Sinabi ni Warren kay Bob na si Minnie ay may patakarang bawal ang sombrero, na dapat ay alam niya. Habang nagtitimpla ng kape si Warren, nakita niya ang isang candy sa sahig, ngunit ang lalagyan ng candy ay nasa itaas ng aparador. Ngunit ito pa ang mas kawili-wili. Lumalabas na sina Warren at General Sanford ay magkaaway sa isa't isa sa nakaraan, at nang kukuha ng baril si Warren, pinigilan siya ni Oswaldo. Sinabi niya na para magkaayos sila ng ilang araw, gusto niyang hatiin ang silid sa dalawa na sinang-ayunan nilang lahat. Sa paglipas ng panahon, sinabi ni Ruth kina Obi at Warren na may nagsisinungaling tungkol sa kung sino sila, ngunit walang paraan upang malaman kung sino sa ngayon, kaya kailangan nilang dagdagan ang pag-iingat. Idineklara niya sa lahat ang kanyang intensyon na ipadala si Daisy sa Red Rock ng buhay para sa $10,000 kung saan siya tatapusin. At sino mang nagtatrabaho upang tulungan siya ay mamamatay sa pagsisikap. Lumapit siya kay Joe Gage at pagkatapos nilang magtulungan ni Warren, dinisarmahan nila siya ng kanyang pistol. Habang naglalakad sila papunta kay Oswaldo, sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pinaghiwa-hiwalay ni Ruth ang mga baril at sinabi kay Obi na itapon ang mga ito sa isang lugar sa labas. Nang maglaon, tinukso ni Mannix si Warren tungkol sa kanyang liham mula kay Abraham Lincoln sa isang mainit na nilagang hapunan na sinasabing imposible na siya ay kaibigan ni Lincoln. Sinabi ni Ruth na nagsasabi siya ng totoo, ngunit napatunayang nagsisinungaling si Warren. Parehong tumawa sina Daisy at Mannix na nagresulta sa pagbato ni Ruth ng pagkain sa mukha ni Daisy. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga taong katulad niya ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit sinabi ni Warren kay Ruth na wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang itim na tao sa Amerika. Nangangatwiran siya na kapag ang mga puti ay disarmado, ang mga itim ay ligtas, kaya dinisarmahan nila ang mga puti para maging komportable sila. Pagkatapos ay nagpasya siyang ikuha ng pagkain ang general at humiling sa kanya ng upuan. Nang tanggapin ng general, inilagay ni Warren ang isang pistol sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Sinabi ni Warren sa general na pinatay niya ang kanyang anak bilang parusa sa pagtatangka na patayin siya para sa bounty. Ipinahiya ni Warren ang general sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang anak ay napilitang magmarcha ng hubot-hubad sa nyebe sa loob ng mahigit 2 oras bago niya ito pinilit na magmakaawa at humingi ng kumot bago siya pinatay. Pinulot ng general ang kanyang baril para barilin ngunit naunang sinalubong ng bala. Sa dulo ng eksenang ito ay dumating ang ika-4 na kabanata, may sikreto si Domergue. Humingi ng pahintulot si Daisy kay Ruth na tumugtog ng gitara at pumayag siya. Idinagdag ng tagapagsalaysay na habang ang lahat ay nag-aalala tungkol sa pagkamatay ng general, isang hindi kilalang tao ang naglagay ng lason sa mainit na kape na tanging si Daisy lamang ang nakakita. Napangiti siya ng kusa habang hinihigop ni na Ruth at Obi ang kanilang kape. Kumakanta ng magandang kanta si Daisy habang naggigitara. Nang uminom si Ruth ng kape,
kumanta si Daisy ng isang kanta na nagtatapos sa lyrics na "You'll be dead behind me." Nagalit si Ruth at sinira ang gitara bago pinusasan muli si Daisy. Sa isang iglap, si Ruth ay nagsuka ng dugo sa mesa. Nagsuka din ng dugo si Obi at bumagsak sa sahig at paulit-ulit na nagsusuka. Inihagis ni Ruth ang tasa ng kape at si Mannix, na napagtantong ito ang kape, ay inihagis din ang kanyang tasa. Tinutuya ni Daisy ang naghihingalong si Ruth, na sinusubukang patayin siya bago kinuha ni Daisy ang kanyang pistol at binaril siya. Nang mamatay na sina Ruth at Obi, pinatalikod ni Warren ang iba habang tinututukan ng baril at itinapon sa kalan ang susi ng posas ni Ruth na pinipigilan si Daisy na makatakas. Pagkatapos ay binalasa ni Warren ang sitwasyon at sinabing hindi maaaring si Mannix ang naglagay ng lason sa kape dahil iinom sana siya nito, kaya inabot sa kanya ni Warren ang isang revolver. Pagkatapos ay sinabi niya na si Minnie ang gumawa ng nilagang kinain nila noong umaga, kaya tiyak na may nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ito ni Warren dahil tandang-tanda niya ang lasa ng nilaga na ginawa ni Minnie nang magtrabaho siya sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Kaya ipinahiwatig niya na pinatay ni Bob si Minnie, ang may-ari ng lugar, at ang kaibigan niyang si Sweet Dave. Naniniwala si Warren na hindi totoo ang sinasabi ni Bob na ipinagkatiwala sa kanya ni Minnie ang ari-arian dahil hinahamak ni Minnie ang mga Meksikano. Bilang karagdagan, natuklasan din ni Warren ang natuyong mantsa ng dugo sa upuan ni Sweet Dave at pinaghihinalaan na doon siya pinatay. Gayunpaman, alam niya na hindi maaaring si Bob ang lalaking naglason sa kape dahil tumutugtog siya ng piano noon. Gayunpaman, binaril at pinatay ni Warren si Bob bilang kabayaran sa pagpatay kay Minnie. Kasunod nito, nagbanta rin siya na paiinumin si Daisy ng kape kapag walang umamin ng kasalanan sa paglalagay ng lason. At gayon din, ipinagtapat ni Joe Gage na ginawa niya ito. Binaril si Warren sa hita ng hindi kilalang gunman na nagtatago sa ilalim ng floorboard. Pagkatapos ay bumunot si Oswaldo ng revolver at binaril si Mannix sa hita bago din siya tinamaan sa tiyan. Dito magsisimula ang ikalimang kabanata, ang apat na pasahero. Ang eksena ay lumipat sa mas maaga sa araw na iyon bago dumating si Ruth at ang iba pa sa haberdashery. Isang stagecoach ang dumating sa Minnie's haberdashery kasama ang apat na tao sa loob, sina Bob, Oswaldo, Joe Gage, at ang pinuno na si Jody, pati na rin ang may-ari ng stagecoach na si Six Horse Judy. Binati sila ni Charlie sa labas at nanatili sa labas upang tulungan ang driver ng karwahe sa kanyang mga kabayo. Pinapasok ni Judy ang mga bisita sa loob at ipinakilala sila kay Minnie Ming. Inilalarawan si Minnie bilang isang masayahing babae, marahil ay nasa early 30s, na nagluluto kasama ng isang babae, na si Gemma. Si Sweet Dave at ang nabanggit na general ay naglalaro ng chess sa tabi ng apuyan. Sa loob ng ilang minuto, nag-usap ang gang bago walang awang pinatay ang lahat sa cabin, ang general lang ang iniwang buhay. Binuksan ni Charlie ang pinto at pagkatapos ay tumakbo, ngunit nasira ni Bob ang lock ng pinto sa pagbaril. Nagtanong si Oswaldo sa Espanyol kung dapat nilang panatilihing buhay ang general upang magbigay ng impresyon para mas kapani-paniwala ang sitwasyon. Sumang-ayon ang dalawa na subukan ito, at nakipag-chat si Jody sa matanda habang sinisimulan ng kanyang koponan na linisin ang resulta ng massacre. Pinatay ni Gage si Charlie, na natuklasan niyang nagtatago sa isang shed. Ipinaalam ni Jody sa general na pinaplano nilang tambangan si Ruth, upang iligtas ang kapatid ni Jody na si Daisy, at hindi nila siya papatayin kung mangangakong tatahimik sa kanilang plano. Sumang-ayon ang general, at naghanda ang mga tulisan sa pagdating ni Ruth sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bangkay sa balon. Nagtago ng mga armas sa paligid ng cabin at naglinis ng mga natapong jelly beans. Nagtago si Jody sa basement, na nagpapahiwatig na siya ang bumaril kay Warren mula sa ilalim ng floorboard. Sa wakas ay dumating ang ika-6 at huling kabanata, Black Man, White Hell. Sa kasalukuyan, si Warren ay nakahiga sa isang kama habang siya at ang sugatang si Mannix ay nakatutok ang kanilang mga baril sa mga nakaligtas, na sina Daisy, Gage, at ang sugatang si Oswaldo. Pinilit ng dalawa na palabasin si Jody sa cellar sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ni Daisy. Pagkatapos ay binaril ni Warren si Jody. Iyak nang iyak si Daisy dahil kapatid pala niya iyon. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-ayos kay Mannix na sinasabing ang kanyang kapatid ay pinuno ng isang kilalang-kilalang gang at naghihintay sa kanya ang 15 sa kanyang mga tauhan sa Red Rock. Sinabi pa ni Daisy na kung papatayin siya ni Mannix, hahabulin siya ng mga lalaking iyon. Ngunit kung sa halip ay patayin niya si Warren, hahayaan siya ng mga ito. Ipinaalam ni Mannix kay Warren na hindi siya interesado sa pakikipagtulungan kay Daisy, ngunit gusto pa rin niyang marinig kung ano ang sasabihin nito.
Kinalkulan ng gang ng mga kriminal ang bounty ni Mannix, si Bob, na lumalabas na si Mexican Mark ay may $12,000 na bounty. Si Oswaldo, na si Pete Hickox pala ay may $15,000 na reward, at si Gage, na si Grouch Douglas pala ay may $10,000 na bounty. Ipinaliwanag ni Daisy na kung papatayin nila siya, hindi nila makokolekta ang pera dahil papatayin sila ng gang na naghihintay sa kanila sa Red Rock. Biglang binaril ni Warren si Daisy sa paa. Sinubukan muli ni Oswaldo na kumbinsihin si Mannix na kung mapatay niya si Warren, patatawarin siya ng mga ito. Pagkatapos ay agad na binaril ni Warren si Oswaldo. Ang dialogue ay biglang naputol nang kumuha si Gage ng isang revolver na nakatago sa ilalim ng mesa. Gayunpaman, sina Mannix at Warren ay kumilos sa oras at pinatay siya. Tinangka ni Warren na barilin si Daisy, ngunit wala nang bala ang kanyang baril. Nagmakaawa si Warren kay Mannix na ibigay sa kanya ang kanyang baril, ngunit ngumiti si Mannix at umupo. Patuloy siyang nakipag-usap kay Daisy tungkol sa alok at nagtanong tungkol sa presyo ni Jody, na binanggit na nagkakahalaga ito ng $50,000. Sinabi ni Daisy na no deal dahil pamilya niya si Jody, patayin na lang si Warren sa halip at magiging magkaibigan na sila. Matapos tingnan si Warren ng ilang segundo, bumalik siya kay Daisy at sinabing, wala tayong deal. Si Daisy ay sumisigaw na sinasabing nakagawa siya ng malaking pagkakamali at ang gang ay darating upang patayin siya. Sinabi ni Mannix na upang matakot, dapat siyang maniwala na ang 15 lalaking iyon ay umiiral, ngunit hindi siya naniniwala. Humagalpak ng tawa si Warren. Inaangkin ni Mannix na nilaso ni Gage ang kape at sinabi na walang sinabi si Daisy nang iinumin niya ito, na nagpapakita na wala siyang pakialam sa kanyang buhay. Nakipagtalo siya na siya ay isang sinungaling na gagawin ang lahat upang iligtas ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, si Mannix ay bumagsak sa sahig, nang hihina dahil sa kanyang sugat sa binti. Sinubukan ni Daisy na kumawala sa nakagapos na braso ni Ruth gamit ang kutsilyo bago kinuha ang revolver sa sahig. Nagising si Mannix at binaril si Daisy na nasugatan habang naghahanda itong muling bumaril. Kinumbinsi siya ni Warren na buhayin siya para maparangalan ang legacy ni John Ruth, aka The Hangman. Sumang-ayon si Mannix at magkasama silang nagpatuloy sa pagbitay at ngumiti sila nang matapos na ito. Sa huli, sinabi ni Mannix na ito ang una at huling trabaho niya bilang sheriff ng Red Rock habang pareho silang naghihintay sa kanilang nalalapit na katapusan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.